Magandang umaga po, brothers and sisters. So bago po tayo magsimula ng ating pag-aaral, samahan niyo po na yumuko at manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na lumikha ng langit at lupa at sa amin ay patuloy nagmamahal. Nagpapasalamat po kami unang-una po sa lahat sa dakilang kaligtasan na pinagkaloob niyo po para sa amin. Salamat po aming Ama na bagaman kami ay napalayo sa iyo dahil sa lahat ng aming mga kasalanan, napahiwalay sa iyo dahil sa lahat ng aming mga kasamaan, ngunit dahil po sa inyong napakalaking pag-ibig sa amin, inaralan niyo po kami doon sa krus, 2,000 taon na po'y nakakalipas at ipinahayag sa amin ang kaligtasan sa pamamagitan ng napakalagad dugo ng Panginoong Jesucristo. Kaya sa tuwing inaalala po namin ito, ay labis-labis po kami nagpapasalamat. Nagpapasalamat din po kami sa araw po na ito na binigay niyo po sa amin upang sama-sama magtipon sa kalagitnaan po ng banal na salita upang makatanggap ng biyaya sa pamamagitan po ng mga salita na aming pag-aaralan ngayon. Dinadalangin po namin na sa oras yan po na ito, itulungan niyo po kami na yung aming puso at aming Christian life ay mapuno ng biyaya at mapuspos ng Espiritu Santo upang magawa po namin luwalhatiin ang iyong banal na pangalan sa pamamagitan po ng buhay po namin dito po sa mundong ito. Bagamat itong mundo na ito ay pasama ng pasama at padilim ng padilim dahil sa kasalanan, pakiusap, tulungan niyo po kami upang masigit pa magliwanag dito po sa mundong ito upang madala yung mga ligaw na kaluluwa sa paligid po namin na makarating sa kaligtasan na ibinigay niyo rin po para sa kanila. Para magawa ito aming Ama, pakiusap, ingatan at gabayan niyo po kami habang kami ay lumalakad na naayon sa inyong kalooban. Ganon din, maaaring may mga brothers and sisters at mga kapamilya po nila na nakakaranas po ng iba't ibang mga kahirapan, physical at ganon din sa kanilang mga espiritu. Patuloy po ninyo silang ingatan, patuloy niyo po silang gabayan at naway panumbalikin niyo po yung kanilang masiglang pangkatawan at naway yung mga brothers and sisters ay makasama po namin muli sa mga gawain po namin para sa pagpapalago din ng kanilang pananampalataya. At ganoon din, yung mga family members po namin na hindi paligtas, naway tulungan niyo po sila upang sila mapalapit sa kaligtasan sa pamamagitan din po namin. Sa oras po na ito, isa lamang po kami aasa at magtitiwala. Muli, maraming salamat po. Lahat po na ito ay dinadalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. So, buksan po natin sa ating mga Biblia sa mga taga-Roma, chapter 1. Babasahin po natin yung verse 16 hanggang 17. Mga taga-Roma, chapter 1, verse 16 hanggang 17. So, nakita na po. Okay po, babasahin po natin ito ng sabay-sabay at dahan-dahan. Mga taga-Roma, chapter 1, verse 16 hanggang 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit tuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. So muli, magandang umaga po, brothers and sisters. Kamusta po kayo? Parang ang tagal na nagkahiwalay po tayo, kahit isang linggo lang naman. Pero nagagalak po ako na nakasama ko po kayo muli para sa mahalagang araw na ito, para sa Lord's Day. At nagpapasalamat din po ako una-una sa Diyos at ganoon din sa mga brothers and sisters na nakibahagi at syempre nanalangin para sa mga natapos po nating Bible Seminar. Isa, yung dun sa Cell Group 3, tapos yung nakaraan para naman sa Santa Cruz Bible Seminar. So naniniwala po ako na sa tulong po ng Diyos o sa guidance po ng Diyos, marami po yung mga tao na nakaunawa ng kaligtasan dun po sa lugar po na yun. At naniniwala din po ako na sa pamamagitan din po natin, ay matutulungan natin sila para sila ay lumago. Kung paano yung nanay na nakapanganak ng isang baby, yung nanay hindi natatapos yung kanyang responsibilidad dun sa baby kasi nga naipanganak na. Pero panibagong responsibilidad yung nanay, yung magulang, yung mga kapatid, para alagaan yung isang bagong silang na sanggol, para
para matanggap niya yung kailangan niya na pagmamahal, pagkain, at syempre, yung mga pag-aaruga. So sa pamamagitan po ng konsepto po na ito po yung ginagawa ng church. Ito po yung ginagawa natin bilang iglesia ng Diyos na binigyan ng otoridad ng Diyos para ipangaral yung Ebanghelyo at syempre turuan, gabayan yung mga naligtas. Ito po yung napakalaking plano or misyon ng Diyos habang na pinapairal yung church. Kaya sa pamamagitan po ng church, maraming tao po yung naliligtas. At sa pamamagitan din po ng brothers and sisters, lumalago yung mga iglesia dito po sa Pilipinas. Kaya nagpapasalamat po ako, talagang masaya po ako. At sa pagpapatuloy ng ating Lord's Day, ngayong araw po nito, mula po sa mga binasa po nating verse, pag-aaralan po natin yung ilang mga lessons or ilang mga instruction para sa atin bilang isang Kristiyano na naligtas. So, konting background lang, ito po ang aklat ng Roma ay itinuturing na parang hiyas or sabihin na natin jewel ng mga Kristiyano patungkol po sa Kristyanismo o sa pagpapalago ng Christian life. So, kung babasahin po ninyo ng maigi at palagi yung aklat ng Roma, yung faith po ninyo ay magkakaroon din ng kalakasan, magkakaroon din ng paglago sa pananampalataya. At marami pong mga tao na naligtas sa pamamagitan po ng aklat ng Roma. Isa na doon, kilala po ninyo si Martin Luther Jr. So sa pamamagitan din po niya na ipangaral yung Ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa noong panahon niya. So sa pamamagitan din ng Roma, chapter 1, verse 17, naunawaan niya na yung kaligtasan pala ay hindi ayon sa gawa. Yung kaligtasan pala ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nga sabi dito sa verse 17, di ba? Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng susulat, ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. So, baka malito po kayo, hindi po ibig sabihin na matuwid na kaya magkakaroon ng pananampalataya. Naintindihan po? So, dito po sa bandang ibaba, sa footnote, itong verse 17, meron po nakalagay, ang tao matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. So through faith, doon nagkakaroon ng buhay, eternal life. Naintindihan po? Hindi dahil sa matuwid ka, kaya ka nagkaroon ng pananampalataya. Hindi rin dahil sa matuwid ka, kaya ka naligtas. Naintindihan po? Para maging matuwid, kailangan sa pamamagitan ng pananampalataya. Para maligtas, walang ibang requirement yung Diyos. Tanging sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya si Martin Luther, kahit siya po isang pari, naunawaan niya na hindi pala sa pamamagitan ng gawa maliligtas yung tao, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. At si Martin Luther, ginamit din siya ng Diyos para ipangaral yung magandang balita, yung Ebanghelyo, ayon sa pananampalataya. At si John Wesley, isa rin po siya sa mga naging sikat na evangelist noong unang panahon na naligtas din sa pamamagitan ng sermon ni Martin Luther. So sa pamamagitan ng sermon ni Martin Luther, sa pamamagitan ng Roma, naligtas din si John Wesley. At si John Wesley, siya rin po ay ginamit ng Diyos para ipangaral yung magandang balita. At nabasa rin ng isang tao na yung mga aklat or mga sermon ni John Wesley. At isa po doon, si John Bunyan. Kilala po niyo si John Bunyan? Siya po yung sumulat ng Pilgrim's Progress. Yung pangalawang Biblia ayon po sa mga Kristiyano. So, sa pamamagitan ng kwento po na yun, nabuo ni John Bunyan mula sa pag-aaral ng Roma, dito po sa yung aklat ng Roma. So, nabuod niya na yung isang Kristiyano, bubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. At pagkatapos nun, merong struggle na kailangan niyang gawin, kailangan niyang pagdaanan para maipangaral yung Ebanghelyo. Kung nabasa niyo na po, naparod niyo na po yung Pilgrim's Progress, maiintindihan po ninyo yung sinasabi ko. At napakaganda po ng kwento po na yun. So, yun po yung realidad natin ng Kristiyano. Bilang isang naligtas, actually yun po yung realidad ng pamumuhay natin bilang isang Kristiyano. At kung babasahin po ninyo ito kung aklat ng Roma, makikita po ninyo na ako ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero hindi lang doon nagtatapos. Meron din akong Christian life na kailangang pagdaanan at yung pangangaral ng Ebanghelyo para din sa mga tao sa paligid ko. So, yung structure po ng Roma, yung writer, siyempre, si Apostle Pablo. Yung structure po niya, pwede nating hatiin sa dalawa. Mula chapter 1 hanggang chapter 11 at chapter 12 hanggang chapter 16. Yung chapter 1,
hanggang 1 to 5, ito po yung tinutukoy po nito na yung isang tao na makasalanan, maliligtas lang siya sa pamamagitan ng pananampalataya. Parang yung Bible seminar natin. Diba, meron tayong session 1 hanggang session 5. So sa Roma naman, chapter 1 hanggang chapter 5, yun po yung modern day o yung pinanggalingan ng ating Bible seminar. So kung babasahin po ninyo, makikita po ninyo ito. Tapos yung chapter 6 hanggang 8, ito naman po yung tinutukoy. Dito naman po sa kwento po na ito, sa mga chapters po na ito, ay yung Christian life. Lalo na yung 6th session para sa ating Bible seminar. Diba? Tapos yung chapter 9 hanggang chapter 11, ito na po yung tumutukoy sa buhay ng mga Israelita. So kung paano sila, ano yung mga concept nila, ano yung mga idea tungkol sa kanila, ina-explain po doon. Tapos, yung verse 12 hanggang 16, tinuturo naman po dito yung mga bagay or mga paraan paano mabubuhay yung Kristiyano pagkatapos ng pananampalataya o pagkatapos ng kaligtasan. Naintindihan po. So sa pamamagitan po ng buong chapter dito po sa Roma, malalaman natin kung ano po yung mga bagay patungkol sa isang Kristiyano. So hindi ko po ma-explain po lahat kasi kukulangin po yung oras natin. So mag-focus po tayo dito po sa mga binasa po natin na verse mula verse 16 hanggang 17. So si Apostol Pablo, nung siya ay naligtas, ano pong sabi niya? Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo. So, si Apostol Pablo, yes, isa rin po siya sa naligtas sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos. Bagamat hindi niya nakita yung Jesucristo, si Jesus Christ, hindi niya nakasama sa ministry. Pero si Apostol Pablo, naligtas din po siya sa pamamagitan ng pananampalataya. Mag-special na kung paano siya iniligtas ng Diyos. So, habang papunta siya sa daan, papuntang Damasco, so, doon nagpakita yung Diyos sa kanya, doon siya kinausap. At doon niya naunawaan na yung mga pag-uusig, yung mga sabi na natin na mga pang-alipusta siya sa mga Kristiyano, naunawaan niya na lahat pala ng iyon ay isang napakalaking pagkakamali at pagsalungat sa kalooban ng Diyos. Kaya si Apostol Pablo, nung siya ay naligtas, ginamit siya ng Diyos bilang isang kasangkapan para sa Ebanghelyo. Kung babasahin po ninyo, dito po sa chapter 1, verse 1, si Pablo ay alipin ni Jesucristo, tinawag upang maging apostol, ibinukod para sa Ebanghelyo ng Diyos. So si Apostol Pablo, kagaya ng ibang mga apostol, tinawag din sila para saan? Para ba magtatag ng relihiyon? Para ba mangalap or sabihin na natin mag-recruit ng mga tao para sumunod kay Kristo? Hindi. Sila ay ibinukod para sa Ebanghelyo. Ano po yung Ebanghelyo? Yung good news. Naintindihan po. Sinugo ng Diyos yung mga apostol, sinugo ng Diyos yung mga alagad at si Apostol Pablo para ipangaral ng Ebanghelyo. At ano po yung naging puso ni Apostol Pablo? Itong Ebanghelyo na ito na nalaman ko, ipapahayag ko ito, hindi ko ito ikakahiya. Naintindihan po. Kaya kung makikita po natin yung kwento po ng ministry ni Apostol Pablo, yes, maunawaan natin na talagang hindi niya ikinahiya yung Ebanghelyo. Kahit na tinuring siya na parang baliw, tinuring siya, sinabihan siya na sa labis ng karunungan mo, Pablo, yan yung nagpapabaliw sa iyo. Kahit na maraming umusig sa kanya, hindi niya ikinahiya yung Ebanghelyo. Bakit? Dahil yung Ebanghelyo ay doon natin makikita yung kapangyarihan ng Diyos. Ano po yung kapangyarihan ng Diyos? Kapangyarihan niya na bumuhay ng isang espiritu na patay at bigyan ng buhay na walang hanggan. Naintindihan po. Kaya, si Apostol Pablo, yes, naging kasangkapan din po siya sa ministry ng Panginoong Jesucristo para ipangaral ng Ebanghelyo. Kaya nang sinabi sa mga Gawa, chapter 9, verse 15 hanggang 16, pinapunta ng Diyos yung isang alagad para ipahayag or sabihin kay Apostol Pablo kung anong tao siya magiging. Tingnan na natin. Gawa chapter 9, verse 15 hanggang 16. Ito po yung parang job description ni Apostol Pablo kung ano po yung gagawin niya. Gawa chapter 9, verse 16 hanggang 16.
Joshua chapter 9, verse 15 hanggang 16. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Umunta ka, sapagkat siya'y isang kasangkapang pinili ko upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. Sa kanya kung gaano karaming bagay ang dapat niyang tiisin alang-alang sa aking pangalan." So ito po yung sabi na natin na tungkulin ni Apostol Pablo bilang apostol para sa mga Israelita, pati na rin sa mga hintil. So napakagandang pagkatawag nito sa kanya. Napakamaluwalhati ng pagkatawag sa kanya. Pero hindi lang naman si Apostol Pablo yung binigyan ng ganitong klaseng tungkulin o ganitong klaseng pagkatawag. Nung tayo ay niligtas, tinawag din tayo ng Diyos. Actually, para saan? Para ipakita kung gaano karaming bagay yung dapat nating tiisin alang-alang sa Panginoon para ipangaral lang yung Ebanghelyo. Kaya ito pong bagay po na ito ay napakamaluwalhati para sa atin. Bagamat mahirap, pero sa likod nito ay merong napakalaking kaluwalhatian. At isang halimbawa na mga naligtas din pagkatapos ng evangelism ni Apostol Pablo ay yung mga taga-Tesalonica. Tingnan po natin yung tungkol po sa kanila. Ikalawang Tesalonica, chapter 2. 2 Thessalonians, chapter 2, verse 13 hanggang 14. Ikalawang Thessalonica, chapter 2, verse 13 hanggang 14. Basahin po natin. Ikalawang Thessalonica, chapter 2, verse 13 hanggang 14. Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Lagi magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sapagkat hinirang kayo ng Diyos bilang unang bunga sa kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapabanal ng Espiritu at sa pamamalataya sa katotohanan. Dito ay tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming Ebanghelyo upang makamit ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. So sabi dito, di ba? Dito, tinawag kayo sa pamamagitan ng aming Ebanghelyo. So si Apostol Pablo, nangaral siya sa mga taga-Tesalonica at sila rin ay naligtas at sila rin naging kabahagi para sa pangaral ng Ebanghelyo. Para saan? Upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. So sa pamamagitan din po nito, ito po yung nais ng Diyos na gawin natin bilang mga naligtas. Maging kabahagi para sa Ebanghelyo, sa mga ligaw na kaluluwa sa paligid natin. Kung paano tayong iniligtas ng Diyos kahit hindi natin deserve, kung paano tayong inibig ng Diyos kahit hindi tayo deserve ng kanyang pagmamahal, pero dahil po sa habag, dahil sa biyaya, dapat natanggap po natin ito. Pero hindi po doon nagtatapos. Ito po yung pasimula ng mga bagay na kailangan nating gawin para sa kalooban po ng Diyos. Lalo-lalo na yung pangaral ng Ebanghelyo. Kaya nga si Apostol Pablo, yung mga taga-Tesalonica, yung mga sinaunang Kristiyano, ano po yung testimony nila? Hindi ko ikinahihiya yung Ebanghelyo. Kaya, gagawin ko yung kalooban ng Diyos para maipangaral ito. Ito rin po yung actually yung motto natin bilang isang Kristiyano. Kailangan natin mag-evangelize. Tama po ba? Ito yung utos ng Diyos. Hindi po ito pwersahang pinipilit sa atin ng mga senior pastor natin or ng church. Ito po yung tungkulin natin personally bilang naligtas. Ito po yung dapat natin gawin sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga hindi ligtas. Kung naunawaan talaga natin yung kaligtasan, yes, meron tayong puso na ibahagi yung kaligtasan. Tama po ba? Tayo nga halimbawa, minsan, masaya tayo na i-share yung mga good news. Tama po ba? Halimbawa, good news sa pamilya, good news sa career, good news sa mga physical na bagay o mga material na bagay. Tama po ba? Pero what more pa kaya yung Ebanghelyo na napakaganda na hindi talaga natin pwedeng hindi sabihin. Naintindihan po? Dahil ito po ay Ebanghelyo ng Diyos. Good news mula sa Diyos. Good news para sa kanilang kaluluwa. Tama po ba? Actually, di ba minsan sa balita, napakadalang ng good news.
Bihira na lang yung good news dito po sa mundong ito. Tama po ba? Bakit? Palaging bad news yung napapanood natin. Tama po ba? Puro kasamaan, puro pagpatay, puro gera, kagutom, talagang nakakaawa. Tama po ba? Kaya kung magiging ganun lang yung sabihin na natin, masasabi ng mga tao sa kapwa nila tao, ano po mangyayari dun sa mga tao? Magiging hopeless sila. Tama po ba? Mas lalo silang lulubog at lulubog na talagang wala na talagang pag-asa dito sa mundo. Pero tayo po bilang isang Kristiyano, ano po yung dapat nating sabihin? Yung good news para sa kanilang espiritu. Naintindihan po? Palagi sila nakakarinig ng bad news. Tama po ba? Kaya tayo po bilang naligtas, ano po yung dapat nating sabihin? Bad news din ba? Dun sa church namin, ang gulo-gulo. Dun sa church namin, daming pasaway. Hindi po. Dapat nating ipahayag yung ebanghelyo ng magandang balita ng kaligtasan. Naintindihan po. Kaya nga, ano pong sabi ni Apostol Pablo, ano pong sinabi ng mga Kristiyano na nauna sa atin? Hindi ko ikakahiya yung ebanghelyo. Ano pong ibig sabihin ng ikinakahiya? Ayaw sabihin. Tama po ba? Nahihiya ka na ayaw mo sabihin. Pero actually, may mas malalim pa pong meaning ng ikinakahiya. Ano po yun? Maliit lang yung tingin mo, kaya hindi mo sinasabi. Pero yung kaligtasan, maliit na bagay ba? Ano pong sabi sa Hebreo chapter 2 verse 3? Ganito kadakilang kaligtasan. Actually, sobrang laki ng kaligtasan. Hindi natin mauunawaan sa pamamagitan ng isip natin. Pero sa pamamagitan ng words na yun, mauunawaan natin na napakadakila ng kaligtasan. Tama po ba? Pero, kung maliit lang yung tingin mo sa kaligtasan, hindi mo ito sasabihin sa iba. Naintindihan po? Same meaning na kinakahiya mo yung ebanghelyo. Ngayon, para po sa inyo, yung kaligtasan ba, malaki o maliit? Kunti lang sumagot. Paano po yan? Nahihiya po ba kayo na sabihin yung ebanghelyo? Kung nahihiya po kayo, suriin po ninyo yung sarili po ninyo. Bakit ko kinakahiya yung kaligtasan na natanggap ko? Ito isang bagay na sobrang laki. Hindi ko kailangan itago. Hindi ko dapat itago. Dapat ko itong i-share. Tama ko ba? Kaya nga, sabi ni Apostol Pablo, hindi ko ikinakahiya yung ebanghelyo. Ibig sabihin, para sa kanya, sobrang dakila ng ebanghelyo, hindi ko ito ikakahiya, ipapahayag ko ito sa iba. Naintindihan po. Pero hindi po yung naging testimony ng mga sinaunang Kristiyano sa atin. Hindi nila ikinahiya yung ebanghelyo, kaya nga tayo nakarating sa kaligtasan. Imagine po ninyo, yung mga nag-evangelize sa atin, yung nag-share sa atin ng gospel, kung nahiya sila, nandito ka kaya? Kung para sa kanila, maliit lang naman yung meaning ng ebanghelyo, at hindi naman masyadong mahalaga yung kaluluwa mo, nandito ka kaya? Actually, wala tayo dito kung ganun yung naging puso ng mga naunang naligtas kaysa sa atin. Tama po ba? Iniisip nila na dapat itong ipahayag, hindi ko ikakahiya ito, at napakahalaga nito para din sa iba. Naintindihan po? Kaya hindi nila ikinahiya yung ebanghelyo para lang makarating sa atin. Ngayon, tayo yung may hawak sa huling panahon ng ebanghelyo. Ikakahiya ba natin? Check nyo po yung puso po ninyo. Baka mamaya, mas madali sa akin na sabihin yung good news ng sanlibutan kaysa sabihin yung good news ng ebanghelyo. Kung magiging ganun lang yung puso natin, kawawa po yung mga tao sa paligid po natin. Mamamatay sila unti-unti. Naintindihan po. Kaya kung hindi natin gagawin yung ating part para sa kaligtasan ng iba, kung mahihiya tayo, ikakahiya natin yung ebanghelyo, sa pamamagitan ng ibang tao, sila maliligtas. Pero sabihin ba natin, okay lang. Kung maliligtas naman sila sa pamamagitan ng iba, okay lang. At least naligtas. Hindi po maganda yung ganong klaseng puso. Naintindihan po. Sa iyo ibinigay yung ebanghelyo. Inishinare din sa iyo. Dapat mo rin itong i-share sa iba. Naintindihan? Meron silang tungkulin na i-share yung ebanghelyo sa circle nila. Ikaw, naligtas para iligtas din yung mga nasa circle mo. Naintindihan? Meron tayong kanya-kanyang parte. Meron tayong kanya-kanyang
tungkulin. Pero ginagawa natin ito ng magkakasama. Naintindihan po. Kaya kung hindi magsasama-sama yung mga naligtas para ipahayag yung ebanghelyo, talagang mahihirapan tayo. Naintindihan po. Kung tayo lang, yes, minsan, na-overcome tayo ng hiya, na-overcome tayo ng mga pwede nating marinig na masasakit na salita. Kaya mas pinipili na natin na hindi sabihin. Pero kung tayo ay sama-sama, merong pagkakaisang puso, sama-samang susunod, sama-samang magsasakripisyo, yes, magagawa natin itong sabihin ng may katapangan. Naintindihan po. Kaya napakahalaga ng pananatili sa church. Hindi lang dahil para sa akin, kundi para sa lahat at para din sa iba. Naintindihan po. Kaya ito rin po yung nakapaloob dun sa message ni Apostol Pablo, na handa akong magsakripisyo para sa ebanghelyo. Naintindihan po. Dahil hindi ko ito ikinakahiya. Ready ako na mag-cause ng kung anumang mga suffering na pwede kong maramdaman, pwede kong maranasan, basta maipahayag ko lang ebanghelyo. Naintindihan po. Kaya dito po i-emphasize ito pong message po natin ngayong araw. So, hindi kinahiya ni Apostol Pablo yung ebanghelyo. Ganun din, yung mga naunang Kristiyano at yung mga Kristiyano na naligtas nauna kaysa sa atin. Kaya ngayon, dapat din natin ilagay sa ating puso na kung ako ay naligtas, yes, dapat lang talaga natin matapang na sabihin yung ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa sa paligid po natin. At una, para magawa natin ito, dapat handa rin po tayong magsakripisyo. Actually, yung kaligtasan tapos na. Tama po ba? Meron pa ba tayong maidadagdag para iligtas yung sarili natin at para iligtas yung iba? Hindi, wala na. Tama po ba? Tapos na yung kamatayan ni Jesus sa krus. Wala pa nga tayo nung namatay siya. Naintindihan? Ngayon, ibig sabihin ba nun, wala na tayong gagawin? Kasi tapos naman na yung kaligtasan sa kanila. Tandaan natin, yung pananampalataya nagagaling sa pakikinig. Kung hindi nila mapapakinggan yung ebanghelyo, paano sila maliligtas? Kung wala rin magpapahayag ng kaligtasan, ng ebanghelyo, paano sila makarating sa kaligtasan? Kaya sabi ng mga apostol, hindi pwedeng hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. Ito po yung puso po nila. Naintindihan po. Yung mga una-unang apostol, si Apostol Pablo, at yung mga brothers and sisters dito po sa Biblia, at ngayon, sa panahon po natin ngayon, hindi pwedeng hindi natin sabihin yung ating nakita at narinig. Naintindihan po. Kaya, kung tayo ay magkakaroon ng puso na handang magsakripisyo, yes, gagawa yung Diyos, kikilos yung Diyos para tulungan yung mga ligaw na kaluluwa sa paligid natin. Tignan po natin ito. John chapter 12. Basahin po natin yung verse 24. John chapter 12, verse 24. Kung nakita na po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, aliba ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay nananatiling nag-iisa. Ngunit kung ito ay mamatay, ay magbubunga na. So si Jesus, yung pinakaunang butil na nahulog. Dahil sa kamatayan niya, ano po nangyari? Marami po yung nabuhay. Nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, tayo po yung sumusunod na bunga or mga kasunod na bunga. Sabi dyan, maliban ng butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatili nag-iisa. Kung yung binhi na merong possibility na magbunga ng marami, kung hindi siya may tatanim, kung hindi siya malalaglag, kung hindi siya ibabaon sa lupa, hindi magbubunga ng marami. Tama po ba? Kahit nga gaano kaganda yung seed na yan, kung hindi mo siya ibabaon, hindi mo siya itatanim, hindi mo siya alagaan, hindi lalabas dyan yung mga bunga mula dun sa binhi na yan. Tama po ba? Kaya sabi ni Jesucristo, maliban ng isang tao ay ipanganak na muli, hindi niya makikita ari ng Diyos. Dahil sa kaligtasan,
na ginawa ni Jesucristo, nagkaroon tayo ng pag-asa na meron palang pagkabuhay na muli. Naintindihan po. Meron palang born again. Naintindihan? Ngayon, sabi dito, ngunit kung ito'y mamatay, ay nagbubunga ng marami. Kaya tayo bilang mga mula sa fruit ng kaligtasan ni Jesucristo, kung isasakripisyo din natin yung ating sarili, handa rin tayo na ibigay yung ating sarili para sa kaligtasan ng iba, yes, magbubunga ng marami. Naintindihan po. Bigyan po ng isang halimbawa. Atras po tayo, John chapter 11, verse 7 hanggang 8. John chapter 11, verse 7 hanggang 8. Babasahin po natin kung nakita na po. Nakita na? Sige, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pagkatapos nito ay sinabi niya sa mga alagad, pumunta tayo muli sa Judea. Sinabi sa kanya ng mga alagad, Rabay, ngayon pinagsisikapan kang batuhin ng mga Hudyo at muli kang pupunta roon. So dito po sa tagpo po na ito, babalikan o pupuntahan ni Jesus Christ si Lazaro na namatay. So gusto niyang buhayin ulit si Lazaro kasi malapit siya sa kanyang puso. Pero yung lugar na kung saan nakatira si Lazaro, sa Judea. At doon sa Judea, maraming pag-uusig, maraming mga pag-alipusta yung ginagawa sa mga alagad at pati na rin kay Jesus Christ. Sabi ng mga alagad, pinagsisikapan kang batuhin doon, pinagsisikapan kang batuhin doon at patayin. Pupunta ka pa doon? Imagine po ninyo yung ganitong klaseng eksena. Si Jesus, handa siya pumunta sa Judea para tulungan si Lazaro. Tapos yung mga alagad na sumusunod sa kanya, pinipigilan siya. Bakit po nila pinipigilan si Jesus Christ? Si una, ayaw nilang masaktan. Ayaw nilang madamay. Ayaw nilang mamatay kasama ni Jesus Christ. Kasi kung si Jesus papatayin, sigurado papatayin din yung mga alagad. Tama po ba? Kaya sabi nila, Rabay, ano ba? Pupunta ka pa doon. Yun nga yung lugar kung saan ka papatayin. Yun nga yung lugar kung saan ka pinagbababato noon. Kung saan kami inalipusta. Babalik ka pa doon? Ano pong sabi ni Jesus? Basahin po natin ng sabay-sabay. 9 hanggang 11. Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi sa kanya ng mga alagad, Rabay, ayo'y pinagsisikapan, verse 9. Sorry po. Sumagot si Jesus, di ba ang maghapon ay may 12 oras? Ang lumalakad samantalang araw ay hindi natitiso, sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanlibutan ito. Ngunit ang taong lumalakad samantalang gabi ay natitisod, sapagkat wala sa kanya ang ilaw. Pagkatapos nito'y sinabi niya sa kanila, si Lazaro na ating kaibigan ay natutulog, ngunit ako'y pupunta roon upang gisingin siya. Sabi ni Jesus sa kanila, bakit kayo nag-aalinlangan? Yung lumalakad samantalang araw ay hindi natitisod. Ibig sabihin, malinaw yung kanyang intensyon na kahit na maaring magkaroon siya ng kahirapan, magkaroon siya ng tawag nito na mga sugat or physical na damage, pero malinaw at na kasing sikat ng araw yung purpose niya. Naintindihan po. Kaya nga, ready siya na pumunta doon. Pero yung mga nananatili daw sa gabi, hindi nila nakikita yung daan. Bakit? Ayaw nila na masaktan, ayaw nila na mahirapan. Naintindihan po. Natitisod sila na iniisip nila na maring hindi sigurado kung mabubuhay ba tayo o lalabas ba tayong buhay dun sa Judea. Blurred para sa kanila kasi nakita nila yung dilim. Naintindihan po. Pero si Jesus, malinaw yung kanyang purpose. Ano pong sabi niya? Verse 11, si Lazaro na ating kaibigan ay natutulog, ngunit ako'y pupunta roon upang gisingin siya. So alam ni Jesus kung ano yung pakay niya. Alam niya kung ano yung tungkulin niya. Tama po ba? Kaya physically, maaaring pumunta siya or kahit na masaktan siya doon sa Judea, ready siya na puntahan si Lazaro. Tama po ba? Yun, ano po naging puso ng mga alagad? Sabi nila, bahala ka.
Tigas ng ulo mo. Di na kami sasama. Alam mo na nga mapapahamak tayo dun eh. Pupunta ka pa din. Bahala ka, ikaw na lang. Yun ba yung sinabi ng mga alagad? Basahin po natin yung isang tao na nagpakita na lakas ng tapang, lakas ng loob at handang mamatay kasama ni Yesu Cristo. Basahin natin yung verse 16. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Si Tomas na tinatawag na kambal ay nagsabi sa mga kapwa niya alagad, pumunta rin tayo upang mamatay. Ano pong sabi niya? Sasama ako. Kasama siya. Kung siya ay mamamatay, sigurado mamamatay din ako. Pero hindi lang siya yung pumunta. Nagaya pa siya ng iba. Ano po sabi niya sa ibang alagad? Pumunta rin tayo upang mamatay kasama niya. Naintindihan po. Ngayon po, brothers and sisters, ay nasabi ko po kanina, yung kaligtasan, yes, tapos na siya. Pero kung hindi natin isasakripisyo yung ating buhay para puntahan yung iba, akayin sila, walang maliligtas. Naintindihan po. Yes, tayo po, yung mga naka-experience ng mga masasakit na salita, sabihin natin mga pag-uusig, sabihin na natin mga panlalait. Pero dahil ba doon titigil tayo sa pangaral ng Ebanghelyo? Kasi mahirap yung sitwasyon? Kasi pwede tayong masaktan? Hindi po. Kung hindi mo ikinakahiya yung Ebanghelyo, handa ka mamatay kasama ng Ebanghelyo. Naintindihan mo? Kung malaki para sa iyo yung gospel, kung malaki na itinuturing mo ito na sobrang dakila, magiging kagaya tayo ng puso ni Tomas. Naintindihan? Ready siya na mamatay kasama ni Yesu Cristo. Hindi niya pinabayaan yung Panginoon na pumunta dun sa Judea para lang sa isang tao. Naintindihan po. Kaya sa atin, bilang mga brothers and sisters, ginagawa po natin yung kalooban ng Diyos na magkakasama. Yes, maaaring magawa ito ng isa, ng 2, 3, 4, 5. Pero yung Diyos, nagre-require siya na bawat isa sa atin ay makibahagi. Naintindihan po. Parang sa body parts, tama po ba? Actually, yung body parts natin, nagsisynchronize habang meron tayong ginagawa na sabi natin kahit na maliit na bagay. Naintindihan po. Halimbawa sa paglalakad, paalang ba yung kumikilos habang tayo naglalakad? Nandiyan yung binti, tuhod, yung legs, yung hips. Actually, yung buong body parts natin, yung mga muscle sa loob natin, ay patuloy na nag-function, synchronize, nagsisync, para lang tayo makapaglakad. Naintindihan po? Hindi pwedeng kalahati lang yung may gusto na maglakad. Hindi pwedeng yung paa lang, binti, tuhod, yung hips, sila lang yung gagawa ng paglakad. Yung buong katawan, kailangan itong gumawa. Naintindihan po? Yun po yung function ng church. Naintindihan po? Kung tayo, ang bawat isa sa atin, magkakaroon ng puso na hindi ko ikakahiya yung Ebanghelyo, handa ako na mahirapan, magsakripisyo, para lang sa kaligtasan ng ibang tao, yes, dapat ito po yung maging puso po natin. Handa mamatay kasama ni Kristo. Naintindihan po? Siya nga hindi nga tayo iniiwan eh. Tama po ba? Ano po yung pangako niya? Ano po yung pangako niya? Ano po yung isang description ng tungkol sa pangalan niya na Emmanuel? So alam na natin, God is with us. Pero pag sa gawain ng evangelism, God is with us pa rin ba? Siniisip pa rin ba natin? Nakasama ko yung Diyos na gagawa dito? O yung hinahayaan na lang natin yung Diyos na gumawa ng gawain niya? Kaya kailangan natin pag-isipan. Kung ako ay naligtas, kung si Jesus ay nasa akin, ano po yung nais niyang gawin? Sinasabi niya sa atin, puntahan mo yung mga kaibigan mo. Puntahan mo yung kamag-anak mo. Puntahan mo yung mga kapitbahay mo. Puntahan mo yung mga kakilala mo. Sasama ako sa iyo. Sasamahan kita. Ito po yung napakagandang motivation para sa atin para huwag ikahiya yung Ebanghelyo. Naintindihan? Dahil kasama natin yung Diyos. Naintindihan po? Balikan po natin yung example tungkol kay Apostol Pablo. Tingnan po natin ito. Ikalawang Korinto, chapter 12.
2 Corinthians chapter 12, verse 15. Basahin po natin ito. 2 Corinto chapter 12, verse 15. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako'y may malaking kagalakan na gugugol at gugugulin para sa inyo. Kung ako'y iniibig ko ng lalong higit, ako ba'y dapat ibigin ng kaunti? Sa English version, sabi po dito, and I will very gladly spend for your soul. Sabi niya, handa siya. Meron siyang malaking kagalakan. Nagugulin o gugugol pa para lang sa kanilang mga kaluluwa. Ito po yung pag-ibig niya para sa mga brothers and sisters dun sa 2 Corinto o dito sa Corinthians Church. Kahit na sila matigas yung ulo, yes, si Apostol Pablo, ready siya. Nagumugol at gumugol pa ng mas mahabang panahon para lang turuan sila, gabayan sila, hanggang sila ay makarating sa kaligtasan. Isinakripisyo niya yung kanyang sarili. Naintindihan po. Ngayon po, ito rin po ay tinuturo sa atin kung hindi natin ikinakaya yung Ebanghelyo, dapat ready rin po tayo na magsakripisyo, ready rin dapat ating gugulin at gugulin pa yung ating katawan, yung ating oras, yung ating resources para mailigtas din sila. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. 2 Timoteo chapter 4. Dalawang Timoteo chapter 4, verse 6. Basahin po natin ang sabay-sabay. Kung nakita na po, 3, 2, 1. Tungkol sa akin, ako'y ibinuhos na tulad sa inuming handog at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating. Itinuring ni Apostol Pablo yung kanyang sarili na parang ibinuhos na tulad ng inuming handog. Ano pong tungkol po sa inuming handog? Doon po sa Bilang chapter 15. Nakalagay po doon yung tungkol sa mga pag-aalay o paghahandog para sa Panginoon. Ito yung isang shadow ni Jesus Christ. So si Apostol Pablo, sabi niya, until the last drop ng aking buhay, hanggang sa huling hininga ko, na parang isang inuming handog, ibibigay ko ito para sa inyo. Naintindihan po. Yung inuming handog po, hindi po siya binibigay or hinahandog ng kalahati lang. Naintindihan po. Kailangan nilang ibuhos lahat yung inuming handog na yun para sa handog para sa Panginoon. Si Apostol Pablo, yun din po yung ginawa. Kaya nga, meron siyang lakas ng loob na sabihin. Ito pong verse 7 hanggang verse 8. Ito po yung huli niyang salita bago siya mamatay, di ba? Ano pong sabi niya? Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Nakipaglaban ako ng mabuting paikipaglaban. Natapos ko na ang aking takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya. Kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Ito po yung huling konklusyon ng buhay ni Apostol Pablo. Siya ibinuhos na gaya ng inuming handog at ready na siya na mamatay. Pero wala siyang regret. Sabi niya, nakipaglaban ako ng mabuting paikipaglaban. Natapos ko na aking tapuhin. Ngayon, mamamatay na ako, pero wala akong pinagsisisihan. Hindi niya pinagsisisihan kung dahil sa Ebanghelyo siya mamamatay. Ito po yung isang puso na hindi niya ikinakaya yung Ebanghelyo. Sinakripisyo niya yung kanyang sarili, hanggang huli, ginawa niya ito, maging ang kapalit yung kanyang buhay. Naintindihan po. Kumpara sa atin, dakila at napakalaki ng kaligtasan. Yes. Ito rin po yung daan na dapat nating lakaran. Ito po yung daan na nilatag ng mga apostol, ng mga alagad, at mga sinaunang Kristiyano na nilalakaran natin ngayon. Actually, napaka-convenient na nga natin sa panahon natin ngayon, di ba? Isipin po natin, yung mga nag-evangelize noon sa panahon ng Roma. Kapag sinabi mo ikaw ay Kristiyano, papatayin ka nila. Di pa sila nag-evangelize, ha? Sasabihin lang nila na ikaw ay Kristiyano, malaman lang nila ikaw ay Kristiyano, papatayin ka na nila. Naintindihan? Kaya nga, nagkaroon sila ng code. Alam niyo po yun? Sabi ko last time, yung ictus, yung fish.
para hindi ihayag na sila ay Kristiyano, meron silang sign nun. Naintindihan po. Parang yun yung code nila. Naintindihan po. Na kahit na dun sa mahirap na sitwasyon na yun, nakakaisip sila ng paraan para maipangaral pa rin nila yung Ebanghelyo. Naintindihan po. Tayo po. Kapag merong Bible seminar, merong mga, sabihin na natin, mga retreat, ano po unang-unang natin iniisip? Ano po? Parang may pasok yata ako noong mga araw na yun. Parang may pasok yata ako sa school. Baka hindi ako makasama. Ay, hindi abot sa sweldo. Wala akong budget niyan, baka ubos na. Ano po ba yung dapat natin maging isip kapag mayroong ganitong klaseng schedule? Pupunta yung Diyos doon. Magsasakripisyo yung mga brothers and sisters doon. Ano sasabihin natin? Mahirapan lang tayo doon. Magpapawis, hindi maganda yung accommodation, hindi pa maayos yung tulog, yung pagkain, konti pa. Huwag tayo maging kagaya ng mga alagad na kasama ni Jesus Christ noong time po na yun. Dapat tayo maging Tomas. Pupunta ako at handa ako na mamatay kasama siya. Naintindihan po. Kung hindi ito yung magiging puso natin, suriin natin. Baka mamaya, okay na lang ako na naligtas. Pero hindi na ako okay na mag-evangelize. Yes, maganda na maligtas. Personally, okay yun. Pero hindi po nagtatapos doon. Kung ikaw ay naligtas, binigyan ka ng Diyos, tinawag ka ng Diyos para ipangaral yung magandang balita sa iba. Naintindihan po. At hindi po ito sa pilitan. Hindi po ito pamimilit. Naintindihan po. Ito po yung natural na lumalabas kung talagang ikaw ay naligtas. Naintindihan po. Halimbawa, mahilig po ako sa aso. Yung mga aso, yes, meron silang katangian na tumahol. Tama po ba? Kasi yun yung natural nila or inborn para sa kanila. Tama po ba? Kapag meron ng ipinanganak na aso sa amin, masaya ako kasi maraming ulit kaming aso. Pero merong isang aso na minsan, na-experience ko rin, is kahit na ipinanganak siya, pero walang sign ng buhay sa kanya. Kaya tinuruan po ako doon noon nung binalihan ko ng aso na kailangan i-press yung dibdib, i-check kung siya yung humihinga. Tapos dudukutin yung lalamunan kasi baka mamaya may bumara. Kasi nakabalot po sila sa isang parang plastic eh. Kailangan tatanggalin mo yun. Kaso nga lang, nung mga na-experience ko, merong ilan na talagang kahit na inilabas sila, mukha namang okay, pero walang buhay. Sila, kahit na anong pilit ko na sabihin natin i-revive or sabihin natin magkaroon ng procedure, hindi sila tatahol, hindi sila magkakaroon ng sound. Tama po ba? Bakit? Kasi nga patay. Tama po ba? Kaya ano po yung naturally lalabas dun sa buhay na aso? Sound or life. Tama po ba? Yun ay natural. Tama po ba? Hindi ko siya tinuruan na ito, pagsilang mo, ito yung gagawin mo. Hindi po. Natural yung lalabas sa kanila. Bakit? Kasi may buhay sa kanila. Naintindihan po. Yun din. Masicheck din po natin yung ating Christian life. Kung buhay talaga yung espiritu ko, is naturally lalabas yung mind. Meron akong gustong tulungan na iba, gusto natin na i-evangelize yung ibang tao. Naintindihan po. Is maaaring sa umpisa, wala pa. Maaaring sa umpisa, wala pa, hindi pa masyado sa atin na malinaw yung purpose ng ating buhay o yung Christian life natin. Pero habang nagpapatuloy, nire-remind tayo ng Diyos. Yun pala yung purpose ko ngayon. Hindi pa ako kinuha ng Diyos. Pero kung tutusin, pwede naman na. Pero bakit na ako hinayaan pa na mabuhay dito? Yun pala yung purpose ko. Para ipangaral yung Ebanghelyo. Huwag ikahiya yung Ebanghelyo.
Naintindihan po. Kaya si Apostol Pablo, yung mga naligtas na mga brothers and sisters, is kahit na yung maging kapalit yung buhay nila, hindi sila nagdalawang isip. Hindi sila nagdalawang isip na kahit na ikamamatay nila yon, okay lang. Ito pa yung natural na lumalabas sa kanila. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Gawa chapter 20, verse 24. Gawa chapter 20, verse 24 hanggang 26. Gawa chapter 20, verse 24 hanggang 26. Basahin po natin ng sabay-sabay kung nakita na po. Gawa chapter 20, verse 24 hanggang 26. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit, hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. At ngayon, nalalaman ko na kayong lahat na aking nilibot na pinapangaralan ng kaharian ay hindi muling makikita pa ang aking mukha. Kaya nga, pinatotohanan ko sa inyo sa araw na ito na ako'y walang pananagutan sa dugo ng sinuman sa inyo. Ano pong sabi ni Apostol Pablo? Hindi ko na itinuturing yung buhay ko na mahalaga. Magawa ko lang yung ministry na ipinagkaloob sa akin ng Diyos. Ano po yung ministry? Ipangaral yung Ebanghelyo. Huwag ikahiya yung Ebanghelyo. Naintindihan ko. Yun po yung isa sa nagiging dahilan kung bakit ayaw natin magsakripisyo. Kasi iniisip natin yung ating sarili. Malaki po yung respeto ko sa mga nanay na nakikita ko po na talagang tinataguyod nila yung kanilang mga anak, pati na rin po yung mga tatay. Actually, isa po sila sa napakagandang example kung ililiteral natin itong verse na ito. Para mabuhay yung mga anak, yung mga magulang, ano pong ginagawa nila? Kayo po, yung mga... Imagine muna natin ngayon, lahat tayo ay anak. Huwag niyo po muna isipin na kayo magulang na. Isipin mo, ikaw ay isang anak. Yung magulang mo, or yung sabihin natin nanay, tatay mo, sabihin natin yung mga nagpalaki sa'yo. Narin yung iba siguro, hindi tayo pinalaki ng mga magulang ng marabang panahon. Pero at least, mayroong ibang tao na nagsakripisyo para lang ikaw ay mabuhay. Kaya ka nga nakarating ngayon. Tama po ba? Pero nagbigay ng kanilang karapatan para maibigay yung karapatan mo. Merong nagbigay ng pagkain na dapat din sa kanila para lang makakain ka. Meron ding ibang tao na sana yung enjoyment na sana nafe-feel nila, hindi nila inintindi para lang magkaroon ka ng enjoyment. Same din po kay Apostol Pablo. Hindi niya itinuring yung puso niya o yung buhay niya na mahalaga para lang maipangaral yung Ebanghelyo sa iba. Naintindihan ko. Kaya nga, sabi niya, nagawa ko yung tungkulin ko sa inyo, wala akong pananagutan, hindi ako nagkulang sa inyo. Naintindihan po. Sabi niya, ngayon, kaya nga, pinatotohanan ko sa araw na ito, na ako'y walang pananagutan sa dugo ng sinuman. Bakit? Hanggang sa makakaya niya, ipinangaral niya yung Ebanghelyo. Hanggang sa makakaya niya, kahit na ang kapalit yung sarili niya, ibinigay niya ito para sa iba. Ito po yung puso na handang magsakripisyo, handang ibigay yung kanyang sarili para sa ibang tao. Naintindihan po. Ngayon, sa kabaligtaran, ano pong kabaligtaran po ng hindi pagsasakripisyo? Ano yung kabaligtaran ng pagsasakripisyo? Hindi pagsasakripisyo. Alam niyo po yung word na indifference? Alam niyo po yun? Tatagalogin ko, walang pakialam. Yun po yung kabaligtaran ng sakripisyo. Ikaw ay nagsasakripisyo kasi may pakialam ka sa iba. Tama po ba? Ngayon, kung wala kang pagsasakripisyo, ibig sabihin, wala ka rin pakialam sa kanila. Naintindihan? At yung kawalang pakialam ay kasalanan sa harapan po ng Diyos. Intindihan po.
Tingnan po natin ito para mas magkaroon tayo ng idea. Dalawang Hari, 2 Kings, chapter 7. Second Kings chapter 7, basahin po muna natin yung 7 hanggang 3 hanggang 4. Kalawang Hari, chapter 7, verse 3 hanggang 4. Basahin po natin kung nakita na po. May tumutunog pa. Antayin natin. Sige. Okay, tahimik na. Nakita na. Basahin natin. Verse 3 hanggang 4, 3 to 1. Noon ay merong 4 na kitongin sa pasukan ng pintuang bayan at kanilang sinabi sa isa't isa, bakit nauupo tayo rito hanggang tayo'y mamatay? Kung ating sasabihin, pumasok tayo sa lungsod, ang tagutom ay nasa lungsod at mamamatay tayo roon. At kung tayo uupo rito, tayo mamamatay rin. Kaya tayo na, pumunta tayo sa kampo ng mga taga-Syria. Kung ililigtas nila ang ating buhay, tayo ay mabubuhay. Kung tayo papatayin nila, talagang tayo. So ito po, meron pong 4 na kitongin. So doon po sa lugar po ng Syria, nagkaroon po ng napakalaking tagutom. Talagang severe na tagutom. Wala talagang pagkain. At ito po mga kitongin na to, alam naman natin na naka-isolate kasi sila. Hindi sila pwedeng makasama ng mga normal na mga tao. Kasi nga, para sa kanila, itong pagiging kitongin ay isang sumpa at talagang kailangan ibukod. So, sila, yun nga, walang pagkain yung buong lugar, tapos sila naka-isolate pa, kaya wala sila lalo na pagkain o makakain. Kaya nga, ito pong mga kitongin po na ito ay nagkaroon ng kaisipan. Punta tayo dun sa lugar kung saan nandun yung mga kalaban. Kaya, kasi nga, nais nila na ma-extend pa yung buhay nila, ayaw nila na mamatay dun sa tagutom. Kaya sabi nila, punta tayo dun sa kampo ng mga taga-Syria. Yung mga taga-Syria, yes, makalaban po sila. Kaya sabi nila, kung pupunta tayo doon, kung ililigtas nila tayo, mabubuhay tayo. Pero kung makita nila tayo, bulihin nila tayo, patayin nila tayo, mamamatay talaga tayo. Naintindihan po. Kaya, meron silang desperado ng puso na pumunta doon sa kampo ng Syria para lang makakain. At doon po sa tagpo po na ito, yes, nakahanap po sila ng pagkain. At nung pagpunta nila doon sa lugar ng Syria, walang tao. Naiwan yung mga resources ng mga taga-Syria. Kasi gumawa yung Diyos ng isang himala, yung mga kalaban ng mga Israelita, ng mga taga-Syria, napaalis niya sa pamamagitan ng sound, or sabihin na natin na tawag dito, yung yabag. Wala namang tao doon sa lugar na yun. Pero para takutin sila, para mapaalis sila, para humiwalay sila, nakarinig daw yung mga taga-Syria na mayroon papalapit na napakaraming hukbo. Dahil sa takot, nag-alisan yung mga taga-Syria. So, naiwan yung mga resources nila. Kasi itong mga kitongin na ito, dumating sila dun sa kampo. So, syempre, mayroong libreng pagkain. Kaya anong ginawa nila? Asahin po natin. Verse 8. Basahin po natin. 3 to 1. Nang ang mga kitonging ito ay dumating sa gilid ng kampo, sila'y pumasok sa isang tolda, kumain, uminom at nagsikuhan ng pilak, ginto at bisad, at umayo at itinago ang mga iyon. Muli silang bumalik at pumasok sa ibang tolda at kumuha ng mga bagay roon. So tinatamasa nila yung resources. Tama po ba? Walang pumipigil sa kanila na kumain, walang pumipigil sa kanila na magstay, walang pumipigil sa kanila na kumuha ng mga kailangan nila, kahit na yung mga damit at ginto. Naintindihan po. Kaso nga lang, yung isa sa kitongin, nagkaroon siya ng realization na hindi tama yung ginagawa natin. Na tayo lang yung nakaka-enjoy ng resources. Tapos yung iba nating kababayan, nagugutom, wala silang makain at maaaring mamatay din sila. Ito po yung naging puso ng isa sa kitongin. Kaya ano pong ginawa po nila? Basahin po natin, verse 9 hanggang 10. Basahin natin na sabay-sabay, 3 to 1. Pagkatapos ay sinabi nila sa isa't isa,
hindi tama ang ginagawa natin. Ang araw na ito ay araw ng mabuting balita. Kung ako'y mananahimik at maghihintay ng liwanag sa kinaumagahan, parusa ang aabot sa atin. Tayo na ngayon, umalis na tayo at ating sabihin sa sambayan ng hari. Kaya't sila'y umalis at tinawag ang mga bantay pinto ng lungsod at kanilang sinabi sa kanila, kami ay pumunta sa kampo ng mga taga-Syria. Ngunit walang taong makakita or narinig doon, liban sa mga nakataling kabayo, mga nakataling asno, at ang mga tolda sa dati nilang. Ano pong ginawa po nila? Sabi nila, hindi tama yung ginagawa natin. Tayo lang nag-enjoy. Ito'y araw na napakaganda or mabuting balita para sa lupain ng hari. Kasi may pagkain. Na pinuntahan nila yung castle, yung kung saan nagkakampo yung hari. Tapos sinabi nila, may pagkain kaming nakita. Walang taong na nandoon. Umalis na yung mga taga-Syria. Kaya libre na yung pagkain sa atin, pwede na natin kunin. Naintindihan po? Yun po yung naging puso nila. Naintindihan? So sabi dyan, ang mga araw na ito ay araw ng mabuting balita. So sila rin, meron silang mind na ipahayag kung ano yung good news. Tama po ba? Hindi nila ikinahiya. Hindi nila isip, baka paalisin tayo kasi makakitongin tayo eh. Baka patayin nila tayo, baka sabihin nila, ba't kayo nandito? Hindi kayo pwedeng lumapit sa taong bayan. Hindi kayo pwedeng pumasok dito sa kaharian ng hari. Pero ano po yung naging puso nila? Hindi tama yung gagawin natin kung tayo lang yung nang-enjoy na sama-sama. Naintindihan po. Kaya ano po yung ginawa nila? Pinuntahan nila. Kahit na alam nila na maaaring patayin din sila ng hari kasi lumalapit sila sa taong bayan at may ketong sila. Pero sabi nila, ito'y magandang balita. Hindi lamang para sa akin, kundi para din sa kanila. Kaya nga, nagbalita yung mga ketongin na ito dun sa hari. Tapos, sabi sa verse 12, ang hari ay bumangon ng gabi at sinabi sa kanyang mga lingkod, sasabihin ko sa inyo ngayon kung ano ang ginawa ng mga taga-Syria laban sa atin. Kanilang nalaman na tayo gutom, kaya sila'y nagsilabas ng kampo upang kumubli sa parang na iniisip na kapag sila'y nagsilabas sa lungsod, kukunin natin silang buhay at papasok tayo sa lungsod. So, di sila naniniwala sa sinabi ng mga ketongin. Intindihan? Trap lang yan. Kapag pumunta tayo doon, sigurado, tatambangan nila tayo. Tama po ba? Sigurado, mamamatay tayo kapag pumunta tayo doon. Huwag kayong maniwala dyan sa apat na ketongin na yan. Pinadala lang sila para mapuksa tayo. Naintindihan po? So ito po yung sabi ng hari. Pero, basahin po natin yung ginawa nilang strategy para ma-check kung talagang legit yung sinasabi ng mga ketongin. Basahin po natin mula verse 13 hanggang 15. Basahin natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Sinabi ng isa sa kanyang mga lingkod, hayaan mo ang ilang tauhan ay kumuha ng 5 sa mga taong kabayong nalalabi. Yamang mga nalalabi rito ay magiging gaya na lamang ang buong karamihan ng Israel na nangamatay na. Tayo magsugo at ating tignan. Kaya sila ay nagsikuha ng 2 lalaking nagkakarwahe at sila ay sinugo ng hari upang tignan ang hukbo ng mga taga-Syria at sinabi, umayo kayo at tingnan ninyo. Kaya kanilang sinundan sila hanggang sa Jordan. Nakakalat sa buong daan ang mga kasuot at mga kasangkapan na inihagis sa mga taga-Syria sa kanilang pamamadali. Kaya't ang mga sugo ay bumalik at nagsalaysay sa Sario. So ito nga, matalino yung hari. So parang nagkaroon sila ng parang pain. Pupunta muna kayo doon. I-check nyo kung talaga bang totoo yung sinasabi nitong 4 na ketongin na ito. So nung nakita nung 2 alagad, nakita nila na walang tao, nakakalat na lang yung mga pagkain. Yes? Then, nag-report po sila pabalik. Naintindihan po. Kaya, verse 16, sabi dito, pagkatapos ang taong bayan ay lumabas at sinamsama ng kampo ng mga taga-Syria. Kaya't ang isang takal ng mainam na harina ay naipagbili sa 1 siklo at ang 2 takal ng sibada ay 1 siklo ayon sa salita ng Panginoon.
So, tanumbalik yung magandang ekonomiya nila. Dahil dun sa nakuha nilang samsam, yes, nakakain yung mga taong bayan. Ngayon, balikan natin yung apat na ketoke. Ano pong ginawa nila? Ano pong ginawa nila? Alam nila na sila ay maaaring mamatay kung pupunta sila sa hari. Tama? Pero natakot ba sila? Nagdalawang isip ba sila? Ikinahiya ba nila na mayroong samsam silang nakita? Di, matapang nila. May kagalakan sila na sinabi, ipinahayag ito dun sa hari. Kaya yung taong bayan, yung hari, lahat sila nakakain. Naintindihan po. Ngayon, balikan natin yung yung main verse natin. Ano kung sabi ni Apostol Pablo? Hindi ko kinakaya yung Ebanghelyo. Naintindihan po. Para tayo magkaroon ng tapang para ipahayag yung Ebanghelyo, wag po natin isipin, wag natin tignan yung ating sarili. Naintindihan po. Mahina ako, hindi ako makapagsalita, baka mamaya masopla lang nila ako, baka mamaya kapag binara nila ako, umiyak na lang ako. Wag po ninyo titignan yung sarili po ninyo kapag gano'n. Naintindihan po. Kasi lalo mong hindi maipapahayag yung Ebanghelyo. Kung iisipin mo lang palagi yung kapakanan mo. Eh ano kung sabihan nila tayo ng masama? Ano kung sabihan nila tayong baliw? Ano kung magalit sila sa atin? Naintindihan? Kung hindi talaga natin ikinakaya yung Ebanghelyo, tanggihan natin yung ating sarili. Naintindihan po. Sabi sa Biblia, kung sino mang nais sumunod sa akin, tanggihan niya yung kanyang sarili at sumunod sa akin at pasanin yung kanyang krus. Naintindihan po. Ano pong ibig sabihin ng tanggihan? Tanggihan yung sarili. Lahat ng tinatangkilik mo, lahat ng convenience mo, lahat na maaaring maging benefit para sa iyo, kailangan mong isang tabi para sa iba. Naintindihan? Napakarami ko po nakita ng mga brothers and sisters na ganito po yung ginagawa tuwing may retreat. Sila yung sumasalo ng galit ng mga newcomer. Yung kahit hindi naman sila yung may kasalanan, sinasabi sa kanila na, ano ba tong retreat ninyo? Ang pangit-pangit. Sila yung nakakarinig. Pero yung puso nila, may kagalakan pa rin. Ay, okay lang po, pasensya na po. At next time po, i-improve po namin yung retreat center namin para pag bumalik po kayo, meron po kayong magandang accommodation. Imagine po ninyo yung sitwasyon po na ito. Paano kaya kung yung isang newcomer nag-stay regal habang nasa retreat? Tapos invite mo siya. Pa talaga, di na kita sinama dito. Nakakahiya ka. Nakakahiya. Pati ako napapahiya sa mga brothers and sisters. Maring sabi nila, uy, di ba invite mo yung nagwala? Di ba invite mo yun? Ano nangyari sa kanya? Ba't siya nagganon? Pero parang gusto tayong kainin ng lupa eh. Dahil sa sobrang hiya, dahil dun sa nangyari na yun. Pero ano pong ibig sabihin ng tanggihan yung sarili? Handa mong saluhin lahat ng maaaring masasakit na salita para lang siya maligtas. Naintindihan po. Kaya tayo minsan nahihirapan mag-evangelize. Hindi naman dahil mahirap mag-evangelize eh. Nahihirapan tayo kasi palagi nating iniisip yung kapakanan natin. Baka anong sabihin nila, baka mamaya mapahiya ako, baka mamaya tanggihan nila ako. Sabihin natin na pagsalitaan tayo ng mga hindi magaganda. Kaya ano po nangyayari? Hindi natin sinasabi. Naintindihan po. Hindi naman sa mahirap sabihin yung Ebanghelyo. Actually, napakadali nga lang. Sabihin natin, sama ka sa retreat. Tutulungan kita na maunawaan kung ano yung naunawaan. Kung sakaling ayaw nila, o di susunod. Yung tumigil sa ganitong klaseng gawain, ito po yung kagaya ng binabanggit ko kanina na indifference. Wala na siyang pakialam. Bahala ka kung ayaw mo. Ito po mga ketongin na ito, hindi nila tinignan yung sarili nila na ketongin sila. Naintindihan po? Para magawa lang nilang ibalita, yung magandang balita sa hari. Kaya ano po yung in-enjoy nung hari? Yung samsam. Lahat ng samsam, pagkain, damit, pati yung ekonomiya nila na nanumbalik. Naintindihan po? Dahil po dun sa apat na ketongin. Naintindihan po? Kaya,
Yung pagsasakripisyo, yes, hindi lang po ito tungkol sa pera, tungkol sa kung ano mang meron ka. Kailangan mong isakripisyo din kahit na yung minsan yung karapatan mo, kahit na minsan yung pride mo, kahit na minsan yung mabuting pangalan mo dito sa lipunan na ito. Naintindihan po? Tandaan natin, hindi po madali na tanggihan yung ating sarili, pero kailangan natin gawin para sa kaligtasan ng ibang tao. Kung hindi mo ikinakaya yung ebanghelyo, yes, gawin po natin ito ng may tapang. Naintindihan po? Gawin natin ito ng sama-sama. Naintindihan? Ngayon, itong 4 na kitongin na ito, ginawa nila kung ano yung nararapat gawin para mabuhay yung mga tao physically. Naintindihan po? Kasi may pagkain eh. Ngayon, ano po yung dapat natin gawin? Spiritually, huwag ikahiya yung ebanghelyo. Naintindihan po? Sabihin natin kung ano yung dapat nating sabihin. Puntahan natin yung dapat nating puntahan. Tulungan natin yung dapat nating tulungan. Naintindihan po? Sabi sa mga taga-Roma, di ba? Anong ganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita, magandang balita sa iba. Tinuturing ng Diyos na napakaganda or napaka-precious ng mga tao na, yes, ibinibigay nila yung kanilang sarili, sinasakripisyo nila yung kanilang sarili, tinatanggihan nila yung kanilang sarili. Sa harapan ng Diyos, yung mga tao na yun ay napakaganda. Napakamaluwalhati. Naintindihan po. Yes, meron tayong iba't ibang part na kailangan natin gawin para sa pag-evangelize. Kung lahat tayo merong mind na sama-samang gawin yung pag-evangelize, is gagawa yung Diyos ng himala. Gagawa yung Diyos na makapangyarihang gawa. Naintindihan po. Tingnan nyo na lang po yung history natin dito po sa church. Siguro yung ilan, hindi nyo po naabutan, or kahit rin naman ako, hindi ko rin naabutan, yung simulain ng church. Maring 1, 2, 3, yun lang sila nagsimula. Pero hanggang sa nakarating tayo sa, ngayon, sa status natin dito po sa church. Naintindihan mo? Lahat ng yun, merong mga kwento, merong mga experiences sa likod ng pag-evangelize na yun. Hindi na nga lang natin alam kung ano. Pero sa pamamagitan po ng Biblia, dito natin maaaring nakikita, maaaring natin malaman, ano ba yung naging sakripisyo ng mga naunang Kristiyano sa atin. Si Priscilla at si Aquila, ano po yung description sa kanila? Di po sila tinawag na mayaman Di po sila naging sikat kasi marami silang ari-arian. Nilagay sila sa Biblia. Bakit? Kasi namatay sila. Namatay sila para saan? Para ba kay Apostol Pablo? Para lang ba sa mga naunang brothers and sisters na nag-evangelize sa kanila? Hindi po. Sila po yung namatay para sa mga hindi paligtas. Naintindihan po. Isinuog nila voluntarily yung leg nila para lang makatakas si Apostol Pablo, may pangaral pa yung ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa. Naintindihan? Ipinain nila yung kanilang sarili. Naintindihan po. Kaya, yung pagtanggi sa sarili, yes, ito rin po isang paraan para magawa nating matapang na ipahayag at hindi ikahiya yung ebanghelyo. Naintindihan po. Yan, nais po ng Diyos, yes, na kumilos sa pamamagitan natin. Kung tayo po ay magkakaroon ng kalakasan, spiritually, lalago ng tuloy-tuloy, yes, magagawa rin po natin itong ipahayag ng may katapangan. Naintindihan po. Kaya nga, dito po sa Biblia, meron po mga natatanging mga hayop. Meron mga malilinis na hayop at meron mga maruruming hayop dito po sa Biblia. At meron po mga hayop na pwede tayong magkuhanan ng instruction, or sabihin na natin na motivation bilang isang tao. Alam niyo po yung leon? Lion. King of the jungle. Alam niyo po? Ano po description sa kanya ng Biblia? Grabe naman kayo, mabangis. Ano pa? Sige. Pinakamalakas, pinakamatapang. Pero meron siyang isang natatanging katangian. Hindi siya umaatras. Kahit na alam niya na minsan may mga, sabihin natin, pagkain na mas malaki kaysa sa kanya, hindi po siya umaatras. Kung nanonood po kayo ng National Geographic o mga Animal World,
animal kingdom, maring siguro yung isang lion, mismatch sa laki ng isang elepante. Tama po ba? Pero matatalino sila. Tama po ba? Hindi siya nakipaglaban mag-isa. Sino pong tinatawag na? Iba niyang kasama. Kaya yung isang dambuhalang elepante, napapabagsak nila, napapatay nila, nakakain nila. Tama po ba? Matalino sila. Actually, same din po dapat sa evangelism. Hindi po pwedeng, invite mo yan, bahala ka. Ikaw mag-alaga dyan, ikaw sumama dyan, ikaw tumulong dyan, bahala ka. Meron kayo ba yung ibang gagawin eh? Actually, yung invite po ng isa, invite ng lahat. Yun po yung dapat na maging role natin sa ating church. Naintindihan po. Hindi pwedeng hayaan natin sila. Parang kaya nila. Pero mas magiging kaya niya o mas marami sila. Tama po ba? Kaya huwag isipin na wala naman akong invite, kaya di na lang ako sama. Wala naman akong na-invite, kaya makikinig na lang muna ako doon ng maigi. Okay naman, wala namang problema. Pero kung makita mo yung ibang brothers and sisters na mayroong invitee, is tulungan mo rin sila. Kasi struggle din nila yun kapag mag-isa. Tama po ba? Hindi naman nila sasabihin sa atin na, sis, may yung invitee ko, medyo matigas yung ulo eh. Actually, hindi naman lahat ng mga brothers and sisters merong ganitong klaseng mind na sabihin sa atin na nahihirapan sila. Tama po ba? Mas tinitiis nila na yung katigasan ng ulo ng invitee nila para lang hindi madama yung iba, para hindi sila mapahiya. Tama po ba? Pero voluntarily, tulungan din natin sila. Naintindihan po? Hindi po magagawa ng isa, pero mas magagawa ng mas marami. Naintindihan po? Kaya yung leon, yes, matapang siya, hindi siya umaatras. Naintindihan po? Sa Kawikaan, sa chapter 30, meron din po doon na tandang na magilas. Sa Tagalog, tandang na magilas. Hindi po yun manok Sa English, yun po ay greyhound. Alam niyo po yung greyhound na aso? Para siyang si Scooby-Doo. Pero sa matapang na version. Scooby-Doo kasi mabait. Yung Great Dane. Pero si greyhound, meron siyang katangian. Ginagamit po siya ng mga hunters. Siya po isang hunting dog. Siya, sobrang lakas ng pang-amoy niya. Kahit na yung mga prey, or sabihin na natin yung mga inahunting nila, napakalayo, kaya nilang matuntun. At kapag natuntun nila, hindi nila binibitawan. Meron silang bite force na sobrang lakas, hindi makayang matanggal ng normal na tao. Naintindihan po? Tayo rin po ay dapat na magkaroon ng attitude, or sabihin na natin na may equip tayo ng kakayahan na kagaya ng greyhound. Huwag po mangagat, okay? Ibig ko sabihin, kung meron tayong ini-invite or ini-evangelize, huwag natin titigilan. Naintindihan po? Maring sa panahon ngayon, maring matigas pa yung puso niya. Naintindihan po? Maring sa panahon ngayon, ayaw pa talaga niya mapakinggan kung ano yung ebanghelyo. Pero hindi ibig sabihin nun natitigil ka. Naintindihan po? Hindi ibig sabihin na hayaan mo na siya. Naintindihan po? Bilang mga naligtas is, yung greyhound, sinasabi niya sa atin, don't give up. Diba? Sa yung mga magagandang brand ng sapatos, mga magaganda silang slogan, di ba? Pero sa Biblia, sinasabi sa atin na huwag mo ikahiya yung ebanghelyo. Huwag ka sumuko, tulungan mo din yung iba. Naintindihan po? Yung kambing, minsan, ginagamit natin siya sa negative na example. Matigas yung ulo ng kambing, tama po ba? Actually, pwede rin natin kunan ng aral yung katigasan ng ulo nila. In a positive way, maging matigas din yung ulo natin sa pag-evangelize. Naintindihan po? Okay na maging matigas yung ulo sa pag-evangelize, okay? Yun po yung pinapahintulot ng Diyos. Pero kung katigasan ng ulo, o ayaw mong sumunod, hindi po yun maganda. Naintindihan po? Pero kung katigasan ng ulo sa pag-evangelize, ibig sabihin, meron kang persistency, meron kang consistency para sa pag-evangelize. Kahit na doon sa isang tao na yun na matigas yung puso,
Yes. Darating yung araw na tutulungan ka ng Diyos. Bubuksan ng Diyos yung puso niya. Naintindihan po. Kaya napakahalaga para sa atin na maging kagaya ng mga hayop na ito. Na malakas yung loob, tapos hindi tumitigil at may katigasan ng ulo para sa isang kaluluwa lang. Actually, meron pa pong maraming mga hayop dito po sa Biblia na pwede nating kunan ng example. Isa na doon, alam niyo po na meron pang mas matapang kaysa sa leon na hindi umaatras. Sa labanan, sa isang gera, sinong dinadala ng mga sundalo? Leon ba o kabayo? So, sino mas matapang? Actually, sa Biblia po yun. Mas malakas yung loob. Ginagamit sila para sa digmaan. Naintindihan po. Kaya nga tinitrain yung mga kabayo, tinitrain sila para maging fit, maging equip para sa digmaan. Naintindihan po. Hindi sila umaatras. Kahit na alam nila na sinusugod nila, may mga kanyon, may mga sibat, may mga malalaking espada, please, meron po silang will. Naintindihan po. Na hindi umatras sa laban. Ito po yung dapat na maging puso natin kung hindi talaga natin ikinakahiya yung Ebanghelyo. Naintindihan po. Yung pagiging matapang, yes, naturally, negative para sa atin. Pero gamitin natin yung positive way na pagiging matigas yung ulo, malakas yung loob at matapang para sa pangaral ng Ebanghelyo. Naintindihan po. At kung magagawa natin ito, yes, meron pong himala na mangyayari. Naintindihan po. Maliligtas yung isang ligaw na kaluluwa. Maliligtas yung mga minamahal natin. Maliligtas yung kapitbahay natin. Maliligtas yung mga kaibigan natin. Yung maaaring hindi naman naging malapit sa atin noon, pero kung may evangelize natin, yes, magkakaroon din sila ng pag-asa sa langit. Pero lahat ng ito ay mangyayari kung hindi mo ikakahiya yung Ebanghelyo. Naintindihan po. Kaya sana po, tayo po hanggang sa huling hininga natin, gawin natin yung lahat ng ating makakaya para tulungan pa yung mga ligaw ng kaluluwa sa paligid po natin. Hindi man ito agaran, hindi man ito kaagad, pero dapat po natin itong gawin hanggang huli. Naintindihan po. Nais ng Diyos sa tulungan din sila para sila maligtas. Nais din sila iligtas ng Diyos. Pero ano po nangyayari sa panahon po natin ngayon? Ready na silang anihin. Ready na silang kunin. Sa isang bukid, ready na sila. Mapuputi na yung bunga. Kaso nga lang ang problema, kakaunti yung manggagawa. Sino po yung manggagawa? Ay, sila evangelist lang yan. Sila Pastor Park, sila Pastor Che, yung mga senior pastor, at yung mga pastor Pilipino, at yung mga evangelist, sila yung manggagawa. Ano po kayo? Ano po kayo? Guest? Or manggagawa? Kung tayo ay naligtas, kabahagi tayo sa gawain ng kaligtasan ng ibang tao. Naintindihan mo? Kung ikaw ay guest, okay lang. Walang problema. Pero kung ikaw ay isang host, gawin natin yung lahat ng ating makakaya. Ang sama-sama para matulungan yung iba. Naintindihan po? Dito po sa church, yes, may mga brothers and sisters na nagsasakripisyo, may mga brothers and sisters na willingly ginagawa nila yung kanilang part para sa gawain dito po sa church. Pero, sila lang ba yung dapat gumawa? Ni evangelist, tungkulin kasi nila yan. Opo, nandun na tayo sa tungkulin. Pero bilang brothers and sisters, kung nahihirapan yung iba, hayaan lang natin sila. Kung tayo nga merong mind personally sa ating katawan kapag nahihirapan, halimbawa, yung isang bagay na mabigat para sa isang kamay, willingly yung kamay mo, tinutulungan yung isa. Tama po ba? Sinasabi ba nung kaliwa, uy, tulungan mo nga ako? Ba't di ka tumutulong? Sinasabi ba ng body parts natin? Hindi, di ba? Merong pagmamahal. Ay, nahihirapan si brother, nahihirapan si sister. Sige, tulungan na kita. Yan po yung konsepto ng church. Naintindihan po.
Bawat isa po sa atin ay bahagi. Bawat isa sa atin ay mayroong role. Kaya kung tayo ay naligtas, gawin natin ng sama-sama itong role na ibinigay ng Diyos sa atin. Ano po yun? Huwag ikahiya yung Ebanghelyo. Naintindihan po. Basahin natin, balikan natin ulit sa ating main verse. Roma chapter 1. Basahin po natin, Roma chapter 1, verse 16. Basahin po natin ang sabay-sabay, 3 to 1. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa kakaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa Udyo at gayon din sa. So, binanggit po dito, di ba? Una sa Udyo, pero hindi po doon nagtatapos. At, so tayo na mga naligtas na nauna, yung mga hindi paligtas, dapat natin din silang tulungan. Naintindihan po? Huwag ikahiya yung Ebanghelyo. Ngayon, check niyo po. Nung ako ay naligtas, hanggang ngayon, meron ba akong katapangan? Meron ba akong puso na hindi kinakahiya yung Ebanghelyo? Suriin po natin yung ating sarili. Kung meron, sama-sama po natin na tulungan yung isa't isa para ma-overcome yung kahihiyan na yan. Naintindihan po? Kung nahihiya yung bawat isa, di sama-sama natin gawin. Para magkaroon tayo ng lakas ng loob para gawin yung isang bagay. Naintindihan po? Ito po yung magandang practice para sa atin. Lalong-lalo na, meron tayong paparating na Youth Bible Camp. Yes, open po ito para sa lahat. Huwag natin sabihin na, ay, para sa mga kabataan lang yan. Young at heart lang naman ako, pero hindi ako kabataan. Open po ito sa iba. Nais ng Diyos na magligtas pa ng mga ligaw na kaluluwa bago magtapos itong 2025. Ilang araw na lang, magbe-bare months na. Tama po ba? Hindi tayo sigurado kung hanggang kailan, kung matatapos ba itong 2025. Pero hanggat binibigyan tayo ng pagkakataon, gawin natin yung ating makakaya na ipangaral yung Ebanghelyo at huwag ito ikahiya. Tayo pong lahat ay umuot manalangin. Banal at mahabagin namin ang mga Diyos na lumikha ng langit at lupa at makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami. Unang-una po sa lahat sa pagliligtas niyo po sa amin. Alam po namin aming Ama na marami kaming kulang, marami kaming mga bagay na hindi alam, at marami pa rin kami mga kahinaan sa inyong harapan. Madali pa rin kami natitisod. Pero nawa, tulungan niyo po nawa kami upang mas higit pa na lumago at upang magawa ang ministeryo na ipinagkaloob niyo po para sa amin, para po sa mga ligaw na kaluluwa sa paligid po namin. Tulungan niyo po nawa kami upang sila ay matulungan para sila ay makarating sa Ebanghelyo. Naway magawa rin po namin isakripisyo yung aming sarili, tanggihan yung aming sarili, yung mga bagay na maring mahirap para sa amin, ay naniniwala kami na kayo po yung tutulong sa amin upang magawa po ito. Kaya pakiusap, tulungan at punuin niyo po kami ng iyong kalakasan at upang magawa ang ipangaral ng Ebanghelyo sa mga ligaw ng kaluluwa sa paligid po namin. Meron po kami pinaghahandaan ng mga event or mga gawain para sa pangaral ng Ebanghelyo, lalo-lalo na po yung mga darating na Bible Seminar na magsisimula po bukas sa iba't ibang mga churches, at lalo na po yung Youth Bible Camp. Pinadalangin po namin na tulungan niyo po nawa kami upang makapag-akay ng mga ligaw ng kaluluwa upang sila rin ay maligtas at malaman po nila yung kaligtasan na ibinigay niyo din po para sa kanila. Para magawa ito aming Ama, pakiusap, ingatan at gabayan niyo po yung bawat isa sa amin. Lahat po na ito ay dinadalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. So bago po tayo mag-all together song, meron pong promotional video para sa Youth Bible Camp. At sana, ito rin po ay maging encouragement para sa atin, para sama-sama gumawa para sa gawain, mahalagang gawain po na. Okay? Salamat po.
Brother ka malakas. Relax po tayo. Opo, ano na, di ba meron tayong joint fellowship? Di, kain muna tayo muna ulit yung mauna. Tapos yung mga kabataan, sila muna mag-fellowship. Tapos pagtapos ulit, ganun ulit. Sila naman yung kakain, tayo naman yung proceed sa Pero sila na fellowship. po sa Opo, sila. sa labas po sila. Opo. Tapos dire-diretso na sila na mag-repeat na rin. Final lang po konti, masyado yata malakas. Para po sa ating pangwakas na awin po sa tumahin ating sa HB.